Hey, what's up mga ka-amaze? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Ngayong hapon mga ka-amaze, kasama ko dito yung dalawang private na bagong graduate kahapon lang. So, yung isa dito is relatives ko. Kaya pumunta siya dito sa house ko, binisita niya ako. And I'm so happy mga ka-amaze na kasama yung kanyang batch. At nabigyan na naman ako ng pagkakataon mga ka-amaze na kausapin sila. So, ayan mga ka-amaze, tatanungin natin sila sa kanilang mga experience na pwede nilang ma-share sa atin ngayong hapon mga ka-amaze. So, what's out mga ka-amaze at start na tayo. So, pangalan? Good afternoon sir, private pa rin yung Junel Ayan from Barangay Patag, Lambunaw, Iloilo sir. Ayan, so... Good afternoon sir, I'm private Adrian Basinang from Barangay Humagaon, Pasay City, Iloilo. So, both sila is from Iloilo City, mga ka-amaze. So, ano ba yung experience mo, private pa rin yung, ano ba yung experience mo na pwedeng mo ma-share simula sa yung pag-apply hanggang sa nakapunta ka rito sa Maynila? Ano ba yung pwedeng mo maibigay? Ano ba yung trabaho mo before bago pumunta dito? Yes sir. Bali, nag-umpisa ako sir, nagtrabaho ako ng security guard dati sir. So security guard ka rin. So, yes sir. Parang ano din eh, kasi ang trabaho ng security guard is work related din siya sa trabaho ng pagiging military kasi nga syempre duty din. So parang meron bang kumbaga naging malaking tulong din ba sa'yo sa experience mo yung pagiging security guard mo na trabaho during that time na civilian ka at nakapasok ka ng military? Yes sir. Kasi syempre di ba yung duty ka ng saka yung pagiging puyat siguro sa sa duty mo, di ba yung yes sir. Kasi alam mo naman yung training, di ba? Puyatan din yun. Yes sir. Di ba? So hindi ka na masyadong nag-adjust sa sarili mo or talagang nag-adjust ka pa siguro sa mga ibang bagay? Yes sir, sa totoo lang sir, kahit sabihin na medyo sanay na ako sa puyat sir sa pag-duty sa security dati sir, nag-adjust pa rin ako sir pagdating sa training sir, dahil mahirap talaga sir yung feeling na galing ka sa civilian attitude sir, yung pag-out duty mo kahit matulog ka na lang ng matulog nung security pa lang sir. Pero nung sa training center ka na sir, nung oras ng tops na inaantay na sir, 10 o'clock pa ng gabi. Ay sir, so yun na lang talaga sir ang hindi ka na pwede talaga matulog sir. Okay. So sa'yo naman Sir, good afternoon sir, yung sa akin, yung trabaho ko dati sa amin sir, civilian sir kasi sa Iloilo din, di ba? Ay sir. Okay. Nang nag-aaral ako sir ng basic in agriculture. Tapos saan ka ba nag-aaral ng agriculture? Sa ISCOP sir, sa San Enrique sir. Sa ISCOP ka pala. Ay sir. Doon kung saan din ako nag-aaral kasi yung school mo dati na ISCOP, yan yung school ko before nung high school ako, yung San Enrique Polytechnic College pa. Ay sir. Tapos kinuha na ng ISCOP. Ay sir. So, doon ka pala nag-aaral kasi doon lang din yung bahay namin. Doon lang yung barangay namin sa Cubay. Ay sir. So, ayos. Prada ka pala ng ISCOP. So, then after that, hindi ko personally yung natapos ko sir. Hindi ko na enroll sir kasi pandemic man sir. Kaya pinapunta ako ng ate ko dito sa Maynila para mag-apply ng Coast Guard. Sana yung pina-apply sa akin ng ate ko sir. Yung una sir. Okay. Kaya malaki talaga yung adjustment ko sa sir, sa tulog sir kasi nung nag-aaral ako kahit alas 10 gas ako magising, walang problema sir. Pero pagdating ko sa training center sir, alas 4 pa lang, hindi pa nga mabuti ng alas na dapat gising ka na sir kasi dapat mauna kang maligo para hindi ka na mauna mga kabats mo. Tapos para maayos mo yung sarili mo at hindi ka na mahuli sa pull-in sir pag tumawag ng marcher o yung DI mo sir. Okay, so di ba mga ka-amaze, yan yung kanilang na-share na kung saan sila nanggaling, yung mga previous works and jobs nila during the time. So, meron pa bang mga adjustments, yung sinasabi natin na adjustments nyo na yung pagdating sa sa tulugan, sa pagpapahinga,
Yung sa pagdating naman sa pagkain, may pwede ba kayong ma-share naman? Paano ba, ano ba yung mga, ano nyo, yung mga, tawag nito, yung mga ginagawa nyo? After sa umaga ng pagising nyo ng 4 o'clock, sabi mo. Nang gumigising kami ng 4 o'clock, sir, mag-prepare na, sir, para sa rebellion, sir, or para sa exercise, sir. Tapos, nalibago naman ako dun, sir, kasi sa buhay estudyante, walang pakaalam dyan kung anong oras ko kumain. Pero pagdating sa training center, sir, dapat pag sabi na pag tumunog na yung miss call, dapat sabay-sabay kong kumain at na sabay-sabay kong magka-batch. At yun nung ano ko, sir, na-adjust ko, sir, na dapat na pag bago kumain, magdasal muna at pagkatapos kumain, dasal na naman. Tapos sabay-sabay kayong liligpit yung pagkain nyo at yung pinagkainan niyo, sir. Okay. So parang ano din talaga, actually parang step by step siguro din naman yung ginagawa. Pero kaso lang, syempre may mga time, may bilang. Sir, may bilang, siguro yung mga pagbabago. Kasi pag sa civilian life naman natin, hindi naman tayo naka-experience na binibilangan ang bawat galaw natin. Tama ba? Sir. Tama ba? Yes, sir. Tama, sir. So, sa pagkainan, alam ko yung sa pagkainan, sa tanghalian, sa gabi, then after ba sa gabi, meron pa kayong mga klase, mga ganun? Or talagang pagdating nyo doon, palakas agad, yung mga ganun? Yung mga exercises, very ano ba talaga, sa palagay mo, yung mga exercises na nadaanan nyo? Yes, sir. Malaking tulong, sir, ng exercise, sir, sa pagpalakas namin sa training, sir. Talagang pampalakas talaga, sir. Proper exercise na pinapagawa sa amin. Pero sa una, sir, na nahihirapan ka, sir, kasi civilian ka pa, sir. Wala kang ginagawa nung sa labas. Pagdating sa training center, sir, ginagalaw mo na mong katawan. Parang nahibago pa, sir. Una-una mapapagod ka. Pero sa katagalan, sir, parang na-adapt na ang katawan mo. At pero napagod ka pa rin, pero madali na matanggal yung pagod, sir. Makapahinga ka lang ng mga ilang minutes or ganun. Balik na naman yung lakas mo, sir. Okay. Kasi, may share ko lang nung time na ako na nag-training. Kasi 1 week noon, hindi ako nakadumi. Yun. Ang hirap. Na-experience mo ba yung ganun? Yung parang, kasi nga, di ba, siyempre, yung exercise natin, very, kumbaga, parang hindi siya normal eh. Kasi, yung katawan natin, mag-adjust talaga yun na yung hindi mo ginagawa, yung mga talon-talon, jump, mga anong klaseng exercise pa ba, sit-ups, push-ups, and everything, diba? So yung katawan natin, lalo na dito yung tiyan natin, siguro magiging busy siya. So yung mga kinakain natin, hindi masyado siyang hindi niya masyadong natutunaw. That is why siguro, ganun yung nangyari sa akin before. I don't know kung ganyan din yung mga naranasan nyo rin bang ganun. Yung parang mahirap dumi sa unang mga 2 weeks, ganun. Tapos kasi that time sa amin is summer. During that time na nag-train ako summer. So that is why sobrang init. So yung 1 month nyo, sa parang tawag ninyo na bawal pa sa inyo kumain, bawal mag-merienda, may ganun din ba kayong naranasan? Sir, yung first month, sir, yung daming Hillman, sir. Okay, sa Hillman, diba? So, bawal. Ikaw? Sir. Tama, sir, yung sinabi ni mga 2 linggo na daanan namin, sir. 2 linggo ako bago makadumi, sir. Yung paunti-unti pa, sir. Parang tayo ng kambing, sir, ba? Oh, yes. So, basta ganon. So, sa palagay nyo ba, ano ba yung pwede nyo ma-advise sa mga nagbabalak at sa mga papasok o yung mga applicants natin sa ngayon na papasok sa Marines katulad nyo, di ba? Pwede bang mag-share kayo ng mga advices ninyo para sa natin, mga ka-amaze nating nanonood? Kasi I'm sure na makikita at mapapanood nila itong natin, usapan. Ikaw, Ayan. Yes, sir. Yung mapapayo ko lang sa mga nagbabalak dyan na mag-a-apply, future Marines, no? Huwag lang kayo mawala ng pag-asa. Try lang ng try. Kung ano man yung hirap na mapagdaanan nyo, isipin nyo lang yung pangarap nyo. Yan lang isipin nyo. At kung
kung gaano kahirap ang buhay sa pagiging civilian. Yung walang stable job, yun lang isipin nyo para marating yung pangarap nyo kahit gaano kahirap. Sa umpisa lang, lahat ng hirap sa umpisa lang, normal lang yan dahil hindi naman natin maabot yung mga pangarap natin ng basta-basta na lang. Kailangan naman natin talagang paghirapan yan. Yes, tama ka dyan. So, sa'yo? Ang advice ko lang sa magbabalak papasok sa sundalo at manibago talaga kayo sa buhay doon kasi malaking bagay na i-adjust sa buhay nyo. Okay. Pero wag yung isipin yung pagod pag sa loob na kayo ng training center. Yung inisipin nyo, yung bawat araw na lumilipas at panibagong araw naman bukas at bawat araw doon paghandaan nyo at yung mga pinagbabawal na ano dun sa training center wag yung gawin para ano kayo sa bulyaso. Tapos maayos lang ang maayos yung at maano yung makumply yung training na maayos. Okay. So may advices pa ba kayo? Isang advice naman dyan na maibigay mo sa kanila. Ano bang preparation mo pala? Anong preparation mo na ma-advise sa kanila na bago sila pumasok sa Marines or sa pagiging military, may mga preparation ka bang ginawa para at least hindi ka man lang mahirapan pagdating mo doon in case na nakapasok ka na? Ay sir, anong mga preparation mo? Dapat na i-prepare nila sa sarili nila. Sige nga, pwede mong masabi dito. ay sir, yung may share ko lang sa mga nagbabalak dyan na mag-apply ng Marines, kailangan may preparation talaga kayo bago pumasok ng training center. Magpalakas kayo, takbo kayo araw-araw. Yes. Kung hanggat maaari, mas maganda tumakbo kayo tanghali. Yung tanghaling tapat, yung mainit, yung talaga mas maganda. Tsaka, parang sanayin mo talaga sa mahirap. ay sir, sanayin nyo talaga yung mahirap. Kasi hindi basta-basta mga exercise doon sa loob. Yan lang mapapayo ko sa inyo. Tsaka hanggat maaari, yung paglangoy, yan ang pinaka-importante sa lahat. Dapat may swimming background ka rin dapat. Yes, sir. Pag-aralan mo rin yung swimming. Kasi siyempre, madadaanan din sa mga schoolings, yung water. Ay, sir. At, okay. Ay, sir. So dapat, ayan nanggaling yan sa kanila. Mga ka-amaze, yan. So, dapat, yung mga medyo mahina sa water skills dyan, dapat try nyo ring mag-learn pagdating sa swimming. Ayan, dapat matuto talaga kayo. And then, kahit pa konti-konti, kahit pa paano. Yan. Sa iyo naman. Ang ma-advise ko lang dyan para sa mga balak magpasok ng sundalo, ang magandang preparation dyan para hindi kayo sa training, hindi kayo mabigla sa training. Tulad nga sinabi ng kabatch ko na magtakbo kayo, palakasin yung upper body nyo, palakasin yung pull up nyo. Upper body, okay. At saka, kasi sa PFT, hindi naman kasi kasama yung hindi kasama doon yung dito pala sa pag-PFT, pag-apply, hindi siya kasi nakakasama ang pull up. Pero pagdating sa training center, kasama yung pull ups na exercise sa PFT. Tama, di ba? So, dapat pala, kasi yung upper body kasi natin, yun yung ang effect nun, may effect na mas malaki ang effect ng pull-up sa upper body natin. Kasi binubuhat natin yung katawan natin. So, lalakas at lalakas yung upper body natin, yung shoulder, yung chest natin dyan, and back. So, ano pa? At yung mapayo ko lang dyan, at pag nandun na kayo sa training center, dapat maging flexible kayo doon kasi yun, flexible. Maging flexible kayo para hindi kayo mahirapan mag-adjust at yung training, ma-survive yung training. Yes. Ilang months kayo bago nag-graduate? Sa amin, kailan kayo nag-start? Kailan kayo nag-start ng training? Nag-take off? Nag-start kami, sir, May 17, sir. May 17, 2023. And then nag-graduate kayo ng December 5. December 5, ayan. December 5, May, June, July, August, September, October, November, December. So, almost 7 months din talaga. Ay, sir. So, ayan mga ka-amisa. So, dapat alam nyo rin yung mga i-prepare ninyo sa katawan ninyo para in case of what na makakapasok na kayo. Ayan, itong vlog na to is sana makapagbigay sa inyo ng mga idea, di ba mga ka-amis? So, pwede pa ba kayo magkwento sa mga ano pa bang pwede nyong maibigay at na dapat nilang tandaan
sa mga sa mga applicants na papasok. Para at least meron silang idea, ganun. At sir, yung mapayo ko lang sa mga papasok na sundalo, pag nandun na kayo sa training center, pag inutusan kayo ng instructor nyo, huwag niyong kalimutan na mag-feedback. At dapat huwag yung sanayin yung sarili na dito sa labas, palakad-lakad lang kayo. Pag doon na sa loob, sanayin yung sarili na mag-double time palagi. Para mabilis, para mabilis ma-accomplish yung yung inuutos sa'yo. Inuutos lang. Tama, basta marami talaga mga ka-amaze yung dapat pabaguhin nyo yun. At basta tandaan ninyo, marami talagang pagbabago from civilian to pagtitraining na ng military. So, madami kayong i-adjust sa sarili nyo yan mga ka-amaze. So, dapat, yun nga ang sinasabi nitong dalawa nating kausap ngayong hapon mga ka-amaze, di ba? At naibigay nila sa inyo yung mga advices, yung mga idea na pwede ninyong mapagkunan, yan, na time welcome kung anong mga preparations, so di ba? Meron pa ba sa'yo? Meron ka pa bang gustong sabihin? Ay sir, tulad nung sinabi ni Bad sir, tama lahat yung mga sinabi niya na dapat dito pa lang sa labas, practicein nyo na yung palaging double time. Yes. Huwag mag-relax kasi yan ang pinaka-bawal doon sa loob yung mag-relax kasi alam niyo, pag sundalo yung pinasok natin, hindi tayo pwede pa-relax. Kailangan palagi tayong double time. Mabilis tayong umaksyon. Lalo sa yung mga utos ng mga DI, saka yung mga kung ano pa yung mga sasabi ng mga saka dapat pag magkakabats kayo, dapat magtutulungan talaga kayo. Kasi, yes, sir. Di ba, fault of one, fault of all yan. Tama ba? Kasi pag yung mga kabats nyo, pag nagkamali, it's a normal thing na kasi di ba wala naman taong perfecto eh. Magkakamali at magkakamali din. Kaso lang so kumbaga malilimit natin yung pagkakamali natin basta nag-uusap tayo. Dapat alam ko yan eh, time will come pa. Siyempre dinaanan ko yan. Kaya yung bulilyaso sa normal lang siya. Pero dapat ilagay natin sa tama. Di ba? Kaya nating iwasan yan as long as na pinag-iisipan natin yung bawat galaw natin. Siyempre, para maging safety tayo. Siyempre, yung hangad naman natin, matapos natin yung training, tama, di ba? Tapos, katulad ninyo, natapos yung training nyo na walang nangyari sa inyo, hindi kayo napilayan, hindi kayo nabalian. Kasi nga, siyempre, nag-iingat kayo. At yung preparation talaga, dapat sa sarili nyo. Bago kayo sumalang sa training, dapat alam mo sa sarili mo na okay yung katawan mo. Para at least, konting adjustments na lang yung gagawin mo. Di ba mga ka-amaze? So, meron pa ba kayong gustong sabihin? Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa kasi sa pagpa-unlock sa akin ngayong hapon. May gusto pa ba kayong sabihin? Baka meron pa kayong may nakalimutan pa kayo na gustong sabihin bago tayo magtapos? Ay sir, at yung mapayo ko lang, pag sa training center na kayo, yung mga papasok ng sundalo, pag salubong yung senior nyo o huwag nyo kalimutan na mag-greet kasi yung Marines seniority dapat mag-greet kayo para iwas na din bulilyaso sa yes, kasi di ba? Kasi alam naman natin yan, yung pinasok nyo dapat alam nyo talaga na yung Marines is kilala sa pinaka-disiplinado, isa sa mga disiplinadong branch ng military or branch of service. So dapat yung seniority natin, tapos yung greetings talaga natin dapat, kasi nga, most discipline tayo dyan. So, dapat, yung papasukin nyo, dapat, alam nyo yung ginagawa ninyo. Dapat may background din kayo sa mga papasukin ninyo. Para at least, alam nyo na, konting adjustments na lang sinasabi ko sa inyo, yung gagawin ninyo pagdating nyo. Kahit mahirap yung training, basta, nasa puso nyo yung ginagawa nyo, napakadali lang siyang gawin. Kasi tapos yun na, yung family natin, alam nyo ba, di ba? Alam nyo ba kung bakit kayo pumasok dito, di ba? Siyempre para sa family at saka future na pangarap ninyo. Saka yung dreams nyo talaga na magiging isang military. So I'm very happy kasi natupad na yung pangarap ninyong dalawa.
Ilan ba kayo na nag-training? 116 kami, sir, lahat. 120, sir, Pero pero 120 kami pumasok sa training center, sir. Dalawang class na yun, sir. Okay. Yun ang class ng 499 and 500 EBC, sir. Okay. International siya or halo-halo? Halo-halo yun, sir. na, sir. Hindi din siya talaga, kumbaga anong batch kayo, parang ganun, wala namang sinabing batch, na katulad sa amin Palawan batch, wala, kumbaga Wala, sir. international batch. International batch, sir. Okay, so before I end, sige, shout out, baka may gusto kayong i-shout out. Shoutout pala sa mga pamilya ko, mga friends, lahat ng mga taong nagsusuporta sa akin. Na kilala sa'yo. Sa mga nakakilala sa akin. Shoutout din sa sa banwa ko, kumbaga, sa Ilonggo. Banwa ko, Lambunaw. Yan, shout out sa Lambunaw, Iloilo. Lambunaw. Banwa ko, Dungganon. Ayan. Shoutout and magandang hapon sa lahat yan, o mayong hapon kung sa Ilonggo ba. Okay. Tapos, Shoutout pala sa class ko, 500 Ayan. batch. Enjoy muna tayo kasi malapit na rin pa report sa batalyon. At sa mga DI namin, mga instructor namin na naghubog sa amin para maging isang marinaw. Thank you, sir. ayan. Anong class mo? Bali po na yun, sir. Pahabol na rin ako, sir. Ayan, 499. Ayan, shout out. Class 499. Shoutout din pala sa mga kabatch ko, class 499. MBC, mga batch, mag-ingat tayo palagi kung saan man tayo kung saan man yung mga assignment natin. Ingatan natin ang ating mga sarili. Mag-ingat tayo. Dapat mag-report kayo lahat. Ayan. Ay, sir. Sa class ninyo, dapat, anuhin mo sila na dapat mag-report kayo, walang Yes, sir. mag-awol sa inyo, ha? Saka mga batch, Kasi sayang yung mga effort at pinaghirapan ninyo kung mag-awol man lang kayo. So, dapat, panindigan nyo yan na yung pinasok nyo, panindigan nyo yan. Tapusin nyo yung service ninyo. Ay, Ano pa? saka sa mga drill instructor namin sa class 499, Ayan, baka may babanggitin ka na drill instructor mo. Sino yung senior senior drill instructor namin, sir, si Sir Technical Sergeant Renante de Armamento, sir. Ayan, kay Top magandang hapon, Armamento. sir. Ayan, shout out. Ayan. Saka yung sa GDI namin, sir, si Staff Sergeant Ronald Espasar, sir, magandang hapon, sir. Si Sir Sergeant Alex D. Magbalita, sir, magandang hapon, sir. Si Sir Sergeant Trupo J. Karangyan. Ayan. Sir, magandang hapon, sir. Salamat sa mga itinuro, sir, ng mga napaka-snapping mga Yung mga magagandang advices, sir. yung mga learnings na natutunan mo. Ay, sir. Okay. Shoutout pala sa mga GDI namin, SDI, namin as Technical Sergeant Gibara. Sir, thank you, sir. Ay, kay Tap Gibara, ayan. One of the best instructor. Sa tatlo namin na GDI, si Staff Sergeant Paranyal, ma'am, thank you sa mga payo. Ayan, si Sarge Paranyal. si- female, di ba? Ay, sir. Female. Si Sergeant Agakusan, sir, thank you sa mga payo. Ayan. Si Sergeant G. Carolimaned, sir, thank you sa mga payo na babaunin namin hanggang sa pag-report namin sa batalyon. Okay, very good. At thank you sa pag-correct mo sa mga mali namin. At yun, sir, thank you sa lahat-lahat, sir. Ayan. So, mga ka-amazing, sobrang masaya ako ngayong hapon kasi kasama ko silang dalawa at nabigyan ako ng pagkakataon na makausap natin sila. And hopefully, itong pag-usap namin, kung ano man yung nabigyan nila na mga sharing dito, sa lahat ng manunood, especially sa mga applicants at nagbabalak na papasukin yung pagiging isang military, especially sa one of the best in soldiery, especially sa Marines, the few, the proud. So, kumbaga, itong mga pag-usap namin dito is sana mabigyan kayo ng idea na pwede ninyong magamit someday sa pag-apply ninyo. So, thank you. Maraming salamat sa inyong dalawa. And shout out sa lahat ng tawag nito, nanonood at sumuporta sa aking pagbablog kay Amazing Marine Vlog. Maraming salamat. Especially sa mga applicants, hindi lang sa Marines, kundi yung mga aplikante din galing pa sa ibang unit na our branch of service na nakakilala sa akin. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta kay Amazing Marine Vlog. Hanggang sa sunod na video ko, mga ka-amaze, thank you and good afternoon sa inyong lahat. Bye! Ay, please, subscribe pala. Yung hindi pa nakapag-subscribe kay Amazing Marine Vlog, subscribe na kayo sa aking YouTube channel.
So thank you. Bye-bye. Bye-bye.